Makakapanayam din po natin si Representative Sara Ilago ng Kabataan Party List. Representative Ilago, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, Jiggy, at sa lahat ng ating mga tagapanood. Apo, ma'am, dito sa nilagdang batas si Pangulong Duterte, ano po ang pananaw ng Kabataan Party List po dito? Ang kabataan ay masaya at hindi nakinig ang ating Pangulo doon sa advice ng economic managers na ibito ang nasabing batas. Kaya yan ay isang malaking tagumpay ng mga scholar ng bayan, mga guro, yung aming mga magulang na talagang lumaban para dun sa karapatan sa edukasyon. Sa tingin natin, isang landmark legislation talaga ito, makasaysayan na hakbang pasulong. Kaya sa tagumpay na ito, nagbibigay din ng commitment ang mga scholar ng bayan at mga kabataan. Nababantayan natin hanggang doon sa drafting ng implementing rules and regulations, tapos yung actual na pagpapatupad nito sa ating mga SUCs. Ayan yung mga susunod na hakbang. At syempre sa amin sa Kongreso, dapat matiyak natin na may pondo yung libre na SUCs, LUCs at mga TESDA textbook institutes natin. Kasi sa ngayon, wala pa yan doon sa 2018 National Expenditure Program natin. So with the signing of the law, ayan, talagang isang malaking tulak na yan para pondohan ng ating gobyerno itong libreng edukasyon. Opo, dito sa, yun nga, ang pinag-uusapan ay yung pagbubuo ng mga IRR, Implementing Rules and Regulations, at pagpupondo. Yes. Kayo po, ma'am, sa inyo nakikita na maaring kunin yung pondo para dito sa batas na ito? Maaari siguro dapat tapyasan yung mga kapwa social services na kinakailangan ng ating mga kababayan. Yung pwedeng tapyasan siguro yung mga pork funds. Malaki-laki pa rin yung special purpose funds, and pwede yan manggaling sa executive mismo, no? Sa pondo ng ating presidente, o kaya naman pwede rin natin tignan yung utilization rate ng ating mga agencies, and kung meron ding pondo na maaring kunin mula sa kanila. Yung pangangailangan ng maraming mga eskwela sa ibang parte ng yun nga, Luzon, Visayas at Mindanao na ni pamasahe ay wala. Meron ho ba kayong nakikitang pamamaraan kung paano matututukan na talagang napaprioritize yung pinakamahihirap para makinabang sa batas na ito? Yes, oo. Yung batas natin, meron siya ng tatlong key provisions. Unang-una, yung libreng tuition at other school fees sa SUCs, sa LUCs at mga TESDA textbook institutes. On top of that, meron din tayong tinatawag na tertiary education subsidy. Yan na yung targeted na financial assistance para dun sa mga financially disadvantaged, mga nangangailangan nating mga kababayan. So para yung stipend na pwede nilang gamitin pang boarding house, pang laptop, ang pampamasahe, di ba, pambaon sa araw-araw, may kasama pa yung pondo para dun sa pag-a-apply mo for professional credentials. Kasi sa ating pagpunta sa mga SUCs, ang dami nating mga graduates ng engineering, hindi naman nakakapag-board exam. Ayan, dahil hindi nila kaya yung mga review fees o kaya magpunta sa mga lugar kung saan may mga review centers, and kaya hindi rin sila nakakapag-professionalize. So, yan ay dagdag pa doon sa ano. Tapos yung pangatlo, meron ding mga student loans na bukas naman doon sa mga pipiliin na mag-aral sa mga private school. Salamat po sa pagkakataon, ma'am. Si Representative Sara Ilago ng Kabataan Party List. Salamat po, ma'am. Maraming salamat at mabuhay kayo.